John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned and saw them following him and said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi, where are you staying?" He said to them, "Come, and you will see." So they went and saw where Jesus was staying, and they stayed with him that day. It was about 4 in the afternoon. Andrew, the brother of Simon Peter, the one of the two who heard John and followed Jesus, he first found his brother Simon and told him, "We have found the Messiah," which is translated as Christ. Then he brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You will be called Cephas," which is translated Peter. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sorry for the sneeze. In the Gospel, John introduced Jesus to his disciples. Yung John dito, John the Baptist. Meron siyang dalawang disipulo. And sabi niya, "Oh, si Jesus yan, the Lamb of God." And the two followed Jesus. Yung isa doon, ang pangalan niya Andres, San Andres. And when they followed him, sabi ni Jesus, "Anong hinahanap niyo?" "We want to be with you," sabi. So he stayed with them for the whole day. And then nung umuwi na si Andrew, about 4 o'clock, pinakilala niya yung kuya niya. Sabi niya, "Kuya," yung kuya niya, pangalan niya Simon Peter. Si Pedro, "We have found the Messiah. Tara, pakilala kita sa kanya." So, sinama niya yung kuya niya, si Peter, sa kay Jesus. Nung makilala ni Jesus, binagyan pa ng pangalan, "You are Cephas, Peter." Tara. Sorry, Huwag po kayong matakot. May allergy talaga po. Tapos, if you move to the gospel further, kung go beyond the gospel, meron pang isang pinakilala ni Andrew kay Jesus, si Nathaniel. Si Nathaniel sabi, "We have found the Messiah." Sabi na naman, sino ba yung Messiah yan? It's Jesus of Nazareth. Sabi ba naman ni Nathaniel, medyo sarcastic pa siya eh. Is there anything good coming from Nazareth? Pero pinakilala niya pa rin until Jesus met Nathaniel, and that meeting, as introduced by Andrew, changed the life of Nathaniel. Wala po kayo napansin? John introduced Jesus to Andrew. Andrew introduced Jesus to Peter. And Andrew introduced Nathaniel to Jesus. Hindi ho ba stand ng mga magkakaibigan yan? Kayo, di ba pag may kaibigan ka, pinapakilala mo yung ibang kaibigan mo sa kaibigan mo? Parang you introduce your friends to other friends. We often find joy introducing our friends to one another, creating connections that extends beyond our immediate circles. This network expands to a farther than our brothers, our sisters, and cousins, which share their own friends, weaving of a tapestry of relationship that goes beyond increasing intertwined. No? Parang over the years, we not only share friends, but also grow together, forging a lifelong and lifetime friendships. These enduring connections are celebrated throughout the various milestones of our life. Tingnan po ninyo, kung minsan yung mga kaibigan nyo, sila yung nagiging parte ng buhay mo sa mga pinakamahalagang parte ng buhay mo. Halimbawa, birthday mo, sino yung bisita mo pag birthday? Other than your family. Kaibigan, di ba?
Kunyari, gumraduate ka, graduation ng high school o college. Sinong bisita nyo? Yung kaibigan nyo rin, di ba? Nag-graduate sila pero nagkikipagkait pa rin sila. Tapos, kunyari, kinasal ka na. Sino yung mga bisita mo? Usually, kaibigan din, di ba? Yung kaibigan ng tatay mo, nanay mo, ninong-ninang sila, ikaw naman, yung mga entourage mo, kaibigan mo rin. Kunyari, nagka-baby na kayo. Sino yung magiging bisita rin nyo? Kaibigan din, di ba? Napansin niyo po yung kaibigan? Parati sila nakikikain. I mean, they are always there in the milestones of your life. Even most difficult times. Halimbawa, nagkasakit sa bahay, nagkaroon ng aksidente, o mayroong nawala sa ating mga mahal sa buhay, who will be there supporting you other than your immediate family? Also your friends. I believe Jesus' disciples, before they became disciples and apostles, they were Jesus' friends. You don't follow a man who is a stranger. Halimbawa, sabi niya, in one gospel pericope in Luke, duman si Jesus, Peter and Andrew, magkapatid. They were washing their nets. Sabi niya, come, follow me. They led their nets. Si John and James, yung kapatid niya, James, hindi yung Knights, yung James na sa gospel. Sabi niya kay James at saka kay John, come, follow me. Hiniwanan yung tatay nila, the sons of Alphaeus. Niwanan tadi nila. Palagay nyo, question. Kung may nagsabi sa'yo, come follow me, sasama ka ba kung di mo kilala? O kung di malalim yung relasyon nyo sa bawat isa? Ako naniniwala ko, when they follow Jesus because they knew Him. If not, they were their friends. Di ba, tara, tintalakat, tuki ka. You usually say yes because you have an existing relationship. You don't follow a stranger. Tignan niyo po, in the earlier part of John chapter 2, 1-12, yung wedding at Cana. Umpisa pa lang ito, wala pang miracle si Jesus dito, wala pa siyang ministry. Pero kasama niya yung mga disciples niya, sabi sa wedding at Cana, Mary was invited at the wedding and Jesus was invited with His disciples. Sa palagay ko, hindi man disciples ang tawag niyan. They are His friends. In the very age, at that very moment, hindi pa naman sila nagkakaroon ng ministry. Hindi naman po ako magaling sa Bible, no? Hindi naman ako Bible scholar. Pero may malakas na kutob ako. May kutob ako. Nawalan sila ng alak sa kasal. Palagay nyo, sino yung nakaubos ng alak? Ako, sa tingin ko, may kinalaman dyan yung mga kaibigan ni Jesus eh. 12 sila, plus Jesus, 13. Siguro sila yung kasama sa nakaubos ng alak sa wedding at Cana. They were friends from the very beginning. Isn't that wonderful? Our Jesus is a friend to many of His disciples. Hindi naman magtatagal yan, kundi sila tunay na magkakaibigan. However, today, friendship is very difficult to quantify or even to measure. Sa mga eskwelahan, maraming measurements yan, grades, performance, output. Pero friendship is very difficult to measure. Usually, we cannot quantify friendship. Hindi korte, kumusta ka na? Ilan yung kaibigan mo? Father, 3,355 ang friends ko sa Facebook. Friend. Do you think that is real friendship? No. That is just an application. Hindi porke kinlik mo, friend mo na. That's not friendship. Ang tunay na friendship, those who are with you for many years, they know you as a person. Hindi na lang like sa mga picture mo. That's not friendship. It must be more than that. Yung mga kaibigan na who share your tears, they know your family, they know you personally, they are with you the best times of your life, even the most difficult times. That's why it's quite challenging to measure or to talk about the quantifiability of friendship. Maybe the quality, how deep, how long, and how much time and memories that you shared. In fact, people usually hesitate to acknowledge that they need friends in their lifetime.
companionship that make it difficult to assess the depth of relationships. We all need to talk to someone, share our moments with, and find comfort through tough times. Friendship is also sometimes undervalued because of our economic pursuits. Pag meron na tayong trabaho, kumisan, hindi na tayo nakikita, hindi na tayo nagre-reunion, busy-busy, mag-abroad yung isa, our geographical mobility, baka iba, nasa Manila na yung kaibigan nyo, o nasa abroad. Ngayon, ang tao bilis mag-abroad, di ba? Ang lakas humigop ng mga tao yung Canada, yung New Zealand, yung Australia. Minsan may nagpapabless dito, trabaho sa Hong Kong, and Dubai, ganun din. But we know, pag nagkita kayo, after many years, parang wala bang nangyari. The same person. As friends, you see them as they are. Isn't that wonderful? Maganda sa friendship, yung relax ka lang, yung nakukwentuhan lang kayo, walang agenda, walang topic, walang output. Yung kwentuhan na, kung minsan hindi man totoo yung pinagkukwentuhan ninyo, pero masaya pa rin kayo. O kaya yung kwentuhan nyo, pabalik-balik lang. Pero okay pa rin, di ba? May kaibigan po ako sa seminary, hanggang nag-asawa na sila, kinasal ko sila, nabinyagan ko yung anak nila. Ngayon, mga anak nila, graduate na ng college. Pag nagkikita kami, kasama yung mga anak nila, napansin na namin, yung kwentuhan namin na pabalik-balik lang, memorize na ng mga anak ng mga kaibigan ko. Pwede na lang ikwento yung kwento namin. That's friendship. Friendship is born because of the same situation of our environment. Classmate, high school, elementary, college, kapitbahay, kasama sa simbahan, kasama sa trabaho. These same situations create friendships. And I hope we develop this relationship with one another. Sa Amerika, may study, 3% daw sa mga Amerikanong lalaki, wala silang friends. 1990s yun, ha? Pero ngayong 2020-something, 15% already claim they don't have friends. Pwede ba yun? Pwede. Pag ang buhay mo lang, trabaho, 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 trabaho. Sabi nung isang philosopher, ang pangalan niya, Aristotle. Sabi niya, friendship is an ideal relationship due to its genuineness and radical equality. Tignan nyo sa mga kaibigan, this type of relationship, there are no rankings, no assigned functions, no fixed definitions, no dependencies, no transactional output. Wala. Kaya pag nakikipagkaibigan ka kasi gusto mong isulong ang negosyo mo, hindi pagkakaibigan yon. Transactional relationship yon. Because when you are friends, you don't ask the question, what is it for me? Ano ba yung makukuha ko dyan? That's not friendship. Because friendship, there's nothing in it for you other than the relationship itself. Yun lang. And you don't expect anything more than that. You know why I'm very happy because of this? Jesus himself in John 15, pag itinuloy mo yung gospel na to, sabi ni Jesus, there's no greater love than this, that someone lay down his life for his friends. Hindi man ginamit ni Jesus parents, family, brothers, sisters, hindi. To lay down one's life for one's friends. Did you know that friendship is a relationship that permeates through all human relationships? Yung pagkakaibigan po ay tumatagos sa lahat ng relasyon natin. Yung kaklase mo, relasyon nyo, academic, can they be your friends? Yes! Yung mga kaopisina mo, yung relationship ninyo, professional, can they be your friends? Yes! Yung kapitbahay ninyo, yung relationship ninyo, who's the positioning of your houses, pwedeng kaibigan? Yes! Yung mga kapatid mo, pwede buwang maging kaibigan? Yes. Yung mga kapatid ko, dalawa, si Kaloy at saka si Ryan. Para magkakapatid, pero pagkakapatid kami, pero yung kaibigan ni Kaloy, kaibigan ko, kaibigan ni Ryan, kaibigan din niya. Kaya kumisan, yung bahay namin noon, kasi yung bahay namin,
tambayan, parang hub ng mga kaibigan. Doon kami naglalaro sa bahay namin. Pati Christmas party sa bahay namin. Kaya minsan, yung kaibigan ko, kaibigan ni Kaloy, kaibigan ni Ryan, nag-mix-mix na. Hindi ko na alam kung sino yung original kong kaibigan. It does not matter. Because the friends of my brothers are my friends too. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, "You are my friends if you do what I command you. I no longer call you servants or slaves, because a servant, a slave does not know what his master's business. Instead, I have called you my friends. For everything that I've learned from my Father, I have made you know it." Kaya nga, ang ganda naman po nito. With friends, you can cry with, you can laugh with them. Kung may problema ka, pwede mong iyakan. Pwede mong kwento yung problema mo, yung kinakatakutan mo. Kung gusto mong umiyak, may kasama ka. Kung may nakakatawa, madalas naman to, masaya, tumatawa kayong sama-sama, di ba? Pero nakakatakot yung tumatawa ka mag-isa. Delikado yun. You need professional help. Usually, we laugh with our friends. And in a way, this is what is called in this gospel today. May we introduce one another to Jesus. Sana pakilala natin, kaibigan natin, kay Jesus, our friend. And may we also introduce Jesus to our friends. There's nothing wrong about that. We share what we value and what is important to us. Meron po kaming grupo sa Men of Light. More than 20 years na po. Every week, nagpapalabas kami ng one hour reflection. So, kasama ko si Bishop Pambo, no? Si Father Raul, ngayon, sina Attorney Roque, si Brother Joey Angeles, and so on. Alam niyo po, 1 hour lang yung aming episode, pero 3 oras kami nagkukwentuhan. Noon, magmimerienda muna kami, kape-kape, kwento-kwento, discussion, ano nga lahat ng topic namin. And then we tape for 1 hour. But through the years, more than 20 years, it's friendship that binded us together. We're so committed to it. Now, minsan galing sa airport, si Bishop Pambo, galing sa airport, diretso sa kwarto for the taping. Hindi ba kami nagpapa-excuse hanggang kaya namin? Ganoon din sa RT Santa Rita. Sa RT Santa Rita, more than 20 years na rin kami. It's friendship. And then along the way, they compose, iba-ibang talent. But what is important is the friendship, the joy of doing what we are doing. And it brings out the best in each every one of us. In friendship, there's also that effort to nourish it. It's not spontaneously blossoming. Instead, you have to have the intention and effort. Like crafting a woodwork, the initial steps involves acknowledging the desire for companionship and being open to the idea. This openness exposes us, of course, to certain levels of vulnerability. Kasi binubuksan mo yung kalooban mo, kinukwento mo yung nararamdaman mo. But in a sense, it makes us whole. It makes us complete, even healthier, psychologically, even emotionally, even physically. Meron po akong favorite expression. Sabi ng isang expression, "Blessed are your friends who are like family." May kaibigan kayong mga kaibigan na parang pamilya nyo niya? Yung kaibigan nyo na parang pamilya, yung parating nasa bahay ninyo, gano'n? Yung nakikikain sa inyo kahit walang okasyon? Yung alam nila yung laman ng refrigerator ninyo? Yung kaibigan na gusto mo nang matulog, hindi pa sila umuwi, gano'n? Yun yung kaibigan na kilala niya, alam nangyayari sa pamilya ninyo. And you know, they are very loyal to you. They stand by you. Napaganda. Do you have friends who are like family? Amen. Ito yung mas maganda. Blessed are you when you have families who are like your friends. Maganda rin pag may pamilya ka, pero kaibigan mo na rin. Yung kapatid mo, maganda sana, no? Yung pinsan mo, parang kaibigan mo na rin. Yung daddy mo, parang kaibigan mo na rin. Yung mama mo, magkaibigan na rin kayo. Yung mag-asawa,
Dati naman, boyfriend, girlfriend kayo. Ngayon, mag-asawa na. Sana you go back to that joy of being friends. Isn't it? Kasi kung minsan ang mga, huwag po kayo magalit, no? Kung minsan yung mga bata, pag may problema, mag-open sa kanilang kaibigan, pakikinggan sila. Nag-open yung mga teenagers sa kanilang kaibigan, they would understand and they would listen. Pero yung mga bata, mag-open sa parents, sasabihin ng oh, yan nga manuang ko eh. Di kayo kasi nakikinig sa akin, kasalanan yan. Parang hindi ka pa man nag-open, ma, pa, may problema ko, mapapagalitan ka na. Therefore, hindi ka na mag-open, isn't it? But when you have friends in the family, kayo magkakapatid, magulang at mga anak, pag tumatanda na yung mga anak nyo, sana they will be your friends. Hindi naman nawawalan ng respeto. Lumalalim lang ang inyong pagsasama. It becomes more mature and better. May kukwento po ako sa inyo, Alam niyo po, namimiss ko yung mga kapatid ko. Si Kaloy at saka si Ryan. Nung buhay sila, dati mayroon akong parokya sa San Fernando. Nasa Assumption ako, kaya sa Social Action. Pag may magandang sine, sinusundo ako. Last full show. Susunduin ako, manonood kami ng sine. Tapos, kakain muna kami. Kung saan, magkakape. Uwi na ako, bandang alas 11, alas 12. No problem. Kapatid ko naman, di ba? I miss those days. Ngayon, di na ako nanonood ng sine. Hindi masyado. Minsan ba naman, nag-seminar po ako sa Iloilo. Di nag-seminar po kami, mga pari sa Iloilo. Yung first day, arrival, lunchtime, nag-lunch kami. Yung free afternoon namin, parang touristic activity. So, pinasyal kami sa Iloilo, mga matatandang bahay, matatandang simbahan. Tapos, mayroong lugar doon sa harapan ng katedral na parang mga tindahan sa mga turista, mga pangpasalubong, kakanin, at saka mga t-shirt. Alam mo po yung ginawa ko? Kumuha ko ng t-shirt na extra large para kay Kaloy. Favorite ni Kaloy, black t-shirt. Kinuha ko ng Iloilo. Tapos si Ryan, yung bunsong kapatid ko, kinuha ko ng medium na t-shirt. Si Ryan gusto niya, parang may bulsa dito bulsa. Kinuha ko rin. Doon pumila na po ako. Binabayaran ko na, nakapila ko doon sa cashier. And then, it dawned on me. I realized, sabi ko, napaiyak po ako. Ba't binibili ko pa ng t-shirt yung kapatid ko? Dati ko sing ginagawa yan basta nag-abroad ako, nagpunta ako sa ibang lugar, I bring pasalubong to my brothers. Nung dala-dala ko yung mga t-shirt, napaiyak po ako. Sabi ko, wala na pala yung mga kapatid ko. Ako na lang pala mag-isa. Binibili ko pa sila ng t-shirt, nakalimutan ko. It was maybe automatic in my body that I thought I still have my brothers. Maybe I just miss them, isn't it? Treat your parents, your family, your brothers as your friends. Treat Jesus as your friend. He called you His friends. Let us introduce Him, Jesus, to our friends. In this way, we see that our relationship, we see them meeting Jesus. It may even change their life for the better. Let us celebrate friendship today in this gospel and thank the Lord for the friends that we have in our life. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.